Okay, happy Lord's Day everyone. Happy Lord's Day, Lifehouse Church. Today, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pong pag-aaral dito po sa Book of John at kagaya po ng ating nabasa, ng ating pong binasa ngayong oras na ito, we will be discussing po itong about dito sa ending part po ng panalangin ng ating Panginoong Hesus para po sa kanyang mga disciple. And of course, para din po sa bawat isa sa atin. And alam niyo po, for me, ito pong last part po ng prayer ni Christ para po sa kanyang mga disciple, para po sa mga sumusunod sa kanya. It is one of the most sweet and special prayer that we could ever hear mula sa ating Panginoon. It is Jesus' greatest prayer para po sa kanyang mga disciple, para po sa atin. Simply because we can definitely feel, we can definitely see kung gaano po binuhos ng Panginoon yung kanyang emotion, yung kanyang puso para po ipanalangin yung kanyang mga disciple at ipanalangin yung mga naniniwala sa kanya. And as alam niyo po mga kapatid, as I ponder and as I study this passage, I believe that and I see that being saved by grace is the most beautiful, the most amazing thing na maaaring mangyari sa bawat isa sa atin bilang isang makasalanang tao. Agree po ba kayo? Ito po yung pinakang kamangha-mangha na nangyari po sa bawat isa sa atin, na tayo po bilang isang makasalanang tao ay binigyan, pinagkalooban ng Diyos ng kanyang kaligtasan, ng kanyang grasya. Mga kapatid, having been saved by a righteous and holy God is really a great miracle na kanyang ipinagkaloob sa atin. Bestowing His perfect love and His incomprehensible grace and mercy for those who will believe. At alam niyo mga kapatid, ginawa niya ang lahat ng iyan ng ayon sa kanyang kalooban at pagnanais. Ibinigay niya yung kaligtasan sa atin ayon sa kanyang kalooban at pagnanais, ayon sa kanyang kapangyarihan at kasiyahan. At higit sa lahat, para lamang sa kaniyang kaluwalhatian. Mga kapatid, hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng kaligtasan dahil we have the rights to demand for it. Or hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng kaligtasan because we are deserving for it. Tandaan po natin mga kapatid, lahat na we deserve nothing sa harapan ng banal na Diyos. We deserve nothing sa harapan ng banal na Diyos. We don't deserve His love. We don't deserve His mercy. We don't deserve His grace. And alam niyo mga kapatid, this is truth. We don't even deserve yung hangin na hinihinga natin because of the gravity. No? Because of the gravity of sin that we have in the eyes of the Holy God. No? Kahit yung paghinga natin, paggising natin sa umaga, hindi natin deserve yon. Dahil sa kasalanan na meron tayo, dahil sa kasalanan na nasa bawat isa sa atin. At alam niyo mga kapatid, this is so amazing because amazingly, God chose to be gracious to us and displayed His love toward us by giving His begotten Son to die on the cross for our salvation. No? It is so amazing that God chose to give His grace na binigay niya yung kanyang kaligtasan sa atin, na binigay niya yung kanyang nag-iisang anak para sa atin, para sa ating kaligtasan, na siya yung namatay doon sa krus para sa atin. Ipinagkakaloob ng Diyos ang kaligtasan sa sinumang nais niyang pagkalooban nito. God freely gave His free gift of salvation to those whom He chooses. Hindi ito nakabase sa desisyon natin, sa pagnanais natin. Ang ating kaligtasan ay nakabase lamang sa kabanalan at kagustuhan ng ating Diyos. Bakit? Why? So that man can see His greatness and His glory. Para makita natin yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kabanalan.
upang sa gayon ay masaksihan natin ang lubusan ng kanyang kaluwalhatian na kailanman ay hindi niya ibinabahagi or ipinagkakaloob sa iba. At dahil dito, mga kapatid, ang ating kaligtasan po ay totoo, no? At pinagkaloob lamang sa atin ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Pinagkaloob sa atin yung grasya ng Diyos, yung kaligtasan dahil tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Siya din mismo ang dahil kay Christ ito, dahil sa Diyos ito galing, yung kaligtasan natin, siya din mismo ang magpapanatili nito sa bawat isa sa atin. Bakit? Upang tayo ay makapagpatuloy sa buhay pananampalataya natin sa Kanya. At kung atin pong mga babalikan nga po yung ating pinag-aralan ng mga nakaraang linggo, makikita natin that this is exactly what, ito po mismo yung panalangin ng ating Panginoong Hesus para po sa Kanyang mga disciple. Dito po sa chapter 17. Sabi po ng chapter 17 verse 12, while I was with them, sabi po ng Panginoon Jesus, I kept them. Ito po yung panalangin ng Panginoong Jesus. While I was with them, I kept them in your name which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost. And in verse 15, makikita din natin, sabi ng Panginoon, but you kept them from the evil one. Yun po yung panalangin, desire ng Panginoong Jesus. Yun po yung dinadalangin niya sa Ama. Meaning, when Christ is with them, He is the one who is keeping His disciple to walk in the right path of knowing Christ, of knowing God. He is the one who is guarding them to remain in faith. Kanino? Sa ating Panginoon. He is the one who is keeping them from the evil one. No? Yun po yung panalangin ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa Kanyang mga disciple at sa bawat isang sumusunod sa Kanya. Now mga kapatid, I know how hard it is, mga kapatid, to stay on track sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tama po ba? Alam po natin na lahat tayo nagdi-desire, panalangin natin, Lord, gusto ko pong sundin yung kalooban nyo. Pero ako ay naniniwala din na it is a struggle. Talaga, mahirap para po sa atin na manatili doon sa kalooban ng Panginoon. No? It is hard to stay on track sa kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin sa paglakad natin sa mundong ito bilang mga Kristiyano. But be reminded, mga kapatid, that Christ is praying for us. That Christ is with us. He is interceding for us. No? Nananalangin siya, pinapanalangin niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga follower, yung mga totoong sumasampalataya sa Kanya. He is interceding for us, and because of that, I believe we will persevere in this life because the Holy Spirit is in us and His grace is always sufficient for us. Again, mga kapatid, He is praying for you. Kaya huwag ka mapanghinaan ng loob dahil kasama natin ang Panginoon at pinapanalangin ka niya sa Ama. Ano man yung nangyayari sa buhay mo, He is praying for you. Hindi tayo nag-iisa sa ating buhay Kristiyano. We also, pinagkaloob din sa atin ng Panginoon yung ating mga kapatid sa Panginoong Hesukristo. To encourage us and to rebuke us kapag kinakailangan. No? Tandaan po natin na tayo po ay pinag-isa ni Kristo. No? Tayo po ay pinag-isa niya ng kanyang pag-ibig. No? Our unity is perfect because we were unified through the truth of the gospel. Kaya having a community of believer, mga kapatid, kaya having that person beside you is a great blessing mula sa ating Panginoong Jesus. Having a community of believer is a blessing
sa mga mananampalataya dahil ginagamit ng Diyos ang bawat isa to continually sanctify us upang patuloy tayong maging matatag, matibay, at makapagpatuloy sa ating pananampalataya sa Kanya. Again, mga kapatid, His prayer for His follower, for His disciple is to be sanctified. To be sanctified. At binanggit niya po ito dito sa kanyang panalangin sa verse 17 and 19. Sabi diyan, sanctify them in the truth. Your word is truth. And for their sake, I consecrate myself that they also may be sanctified in the truth. His prayer, mga kapatid, His prayer to the Father is to be sanctified. His prayer for us sa Panginoon is para tayo po ay masanctify, pabanalin. Meaning, also, ibig sabihin, to set us apart and make us holy sa pamamagitan ng kalooban or katotohanan at sa pamamagitan ng Kanyang salita. No, ikaw ay inihiwalay ng Panginoon, sinet apart ka ng Panginoon para masanctify ka, pabanalin ka sa katotohanan nagmumula sa salita ng Panginoon. He wants us to make us holy sa pamamagitan ng katotohanan at sa pamamagitan ng truth that we can only be found in His Word. Christ separated us from this world to remain and believe in the truth, to remain and believe in His Word. Meaning everything that is apart from His Word, mga kapatid, tandaan po natin ito. Everything that is apart from His Word or if anyone who are claiming that they have the truth, pero hindi naman natin nakikita yung sinasabi niya sa katotohanan or yung sinasabi niya sa salita ng Panginoon, then that is definitely a lie forged by the evil one. Kaya kung tayo po ay malalim, alam po natin at nananatili tayo sa katotohanan, manonotify natin, manonotice natin kung ano yung totoo sa hindi. We are sanctified in the truth because Christ Himself set apart yung Kanyang sarili to the world to become a perfect sacrifice for our unrighteousness. He is the Lamb who takes away the sin of the world. At alam niyo mga kapatid, it all makes sense dahil holiness and righteousness are the prerequisite for heaven. No? Yung pong katwiran at kabanalan ay unang-unang requirements para ikaw ay makapunta sa langit. At hindi mo magakamit yan, mga kapatid, kung hindi dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay patuloy na sinasanctify ng ating Panginoon. Yung pong holiness and righteousness na ito, hindi po natin ito kayang i-earn. Hindi po natin ito kayang makamit by our own effort because, again, tayo po ay makasalanan. At wala po tayong magagawa para maging matuwid sa harapan ng Diyos. A sinful man can never enter the kingdom of heaven. So, kung ikaw ay makasalanang tao, it's really impossible for you. Imposible talaga para sa'yo na ikaw ay makarating sa langit. Kahit na gawin mo kung ano yung sa tingin mo ay tama, sa harapan ng Diyos, ikaw ay mali, ikaw ay makasalanan pa rin dahil by nature, we are sinful. At alam nyo, yan po yung realidad sa bawat isa sa atin. Kaya kinakailangan ng meron pong isang maglilinis, magbabayad sa ating mga kasalanan at iyan po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Yan po ang dahilan kung bakit ibinubu niya yung kanyang dugo doon sa krus para hugasan at linisin tayo sa ating mga kasalanan para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. He did that because
That is His will and He wants us to be with Him. Ginawa niya yon dahil kalooban niya yun yung gusto niyang gawin at gusto niya, nais niya na ikaw ay makasama niya sa langit pagdating ng panahon. Pagdating ng araw, it's whether abutan mo yung pagbabalik niya or kunin ka niya. No? Pero nais niya, I believe, nais niya na makasama ka niya doon sa langit. At yan po yung makikita natin dito po sa ating passage na pag-aaralan. Ano po yung panalangin ng Panginoong Hesus in John chapter 17 verse 24? Sa simula ng kanyang panalangin, ano sabi ng Panginoon? Father, I desire. Father, I desire. No, makikita po natin dito po sa last part ng prayer ni Christ, ni Jesus, na sinabi ng Panginoong Hesus, Father, this is what I want. Father, this is what I desire. Imagine our Lord Jesus Christ, our Savior, pouring out His heart, pouring out His heart's desire to the Father para po sa bawat isa sa atin. Praying, Father, I desire. Mamaya makikita natin, no, ano ba yung desire ng Panginoon. And take note of this, mga kapatid, He is not pleading to the Father. Hindi siya nagmamakaawa sa Diyos. Na Lord, sige na, parang awa mo na. Ito po yung gusto kong mangyari. No, hindi po ganun yung ibig sabihin po ng passage na ito. He's not pleading to the Father out of His desperation para po sa kanyang mga tagasunod. But I believe this prayer is a declaration and confirmation of the hope that we have in Christ. Deklarasyon po ito ng pag-asa na meron tayo sa Panginoong Hesus bilang mga mananampalataya. Ginawa niya ang panalangin ito for the sake of those whom the Father has given Him. Upang magkaroon tayo ng katiyakan at kapayapaan at ng pag-asa sa buhay natin sa mundong ito habang lumalakad tayo bilang mga Kristiyano at mananampalataya. No? Ito po yung panalangin niya. Ano yung desire ng Panginoon? Again, tuloy po tayo. John chapter 17 verse 20, Father, I desire that they also whom you have given me. No? Yun po yung desire ng Panginoon. Na yung mga ibinigay sa Kanya ng Panginoon ay makasama niya. It is very clear sa ating passage, ito po sa ating pinag-aaralan, that His prayer is not intended for everyone. Itong pong panalangin ni Christ na ito, it's not for all. It is intended only for those whom the Father have given Him. Jesus is only praying and interceding for those people that the Father has chosen before the foundation of the world. Bakit? Because they are the one who will surely believe in the gospel of Christ. They are the one who will surely believe in the gospel of Christ. In John chapter 17 verse 7 to 9, makikita po natin. Sabi diyan, now they know that everything that you have given me is from you. No? Naka-highlight po yung no kasi alam nila. No? Sila lamang yung may alam na yung lahat ng ni-reveal ni Christ ay totoo dahil galing yun sa Panginoon. For I have given them the words that you gave me, and they have received them. They have received them and have come to know in the truth that I came from you. And ano nangyari? They have believed. Dahil alam nila, nalaman nila yung katotohanan, dahil ni-reveal sa kanila ng Panginoon yung katotohanan, naniwala sila sa Kanya. They have believed that you sent me. In verse 9, sabi niya, I am praying for them. Doon sa mga sumunod sa Kanya, doon sa Kanya, yung mga naniniwala at nanampalataya sa Kanya. I am praying for them. I am not praying for the world, but for those whom you have given me. Bakit?
for they are yours. Dahil sila ay nasa Diyos na. Dahil pinili na sila ng Panginoon para maniwala at maligtas, para ibigay yung grasya ng Panginoon para sa kanila. The scripture is very clear po mga kapatid that we have the knowledge of truth. We know the truth, and the reason we believe in Christ is because God separated us from the world to believe and respond in faith in Him. Meaning mga kapatid, tanging ang kanyang mga tinawag lamang sa kaligtasan ang mananampalataya at maniniwala sa kagandahang loob ng Diyos. Tanging ang kanyang mga tinawag, kanyang mga pinili lamang para sa kaligtasan ang mananampalataya at maniniwala sa kagandahang loob or sa grasya ng Diyos sa Kanya. And only those whom the Father have given to Him are the only people who will be with Him. Sila lamang po at wala ng iba. And alam niyo mga kapatid, this statement of yung pong word na mababasa natin na whom you have given me, doon po sa ating text na pinag-aaralan, mababasa po natin yan many times dito lamang sa chapter 17 na ito. Mababasa natin yan 6 times dito po sa passage na ito. Ito po ay ine-emphasize dito po sa panalangin ng ating Panginoong Jesus. Makikita natin yan in verse 2, sabi doon, to whom you have given me. Verse 6, to the men whom you have given me. Verse 6 again, sabi ng Panginoon, you gave them to me. Verse 9, of those whom you have given me. Verse 12, which you have given me. Verse 24 na ating passage na pinag-aaralan, whom you have given me. So many times, binanggit yan ng Panginoong Jesus dito sa kanyang panalangin, emphasizing na pinapanalangin niya dito is yung mga taong naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Yung Kanyang mga disipulo, yung mga totoong sumusunod sa Kanya. Mga kapatid, ganito po ka-importante na makita po natin at maunawaan ng bawat isa sa atin na nandito ngayon na kung ikaw ay kabilang sa mga pinagkalooban ng Diyos ng Kanyang kagandahang loob, ng Kanyang kaligtasan at ng Kanyang kapatawaran, ng Kanyang kahabagan, then dapat kang lubusang magpasalamat sa Diyos because you are one of those people whom the Father have given to Christ to believe. At naniniwala ako, the reason why you are sitting here right now, yung reason kung bakit nandito ka ngayon at nakikinig is because God, binigay niya yung kanyang grasya sa iyo at ikaw ay tinawag niya para manampalataya sa Kanya. And if you are here right now, kung nandito ka ngayon at hindi ka pa nananampalataya sa Panginoon, ako'y naniniwala na kung naririnig mo yung salita na ito ng Panginoon ngayon, tinatawag ka niya na maniwala sa Kanya, talikuran ng iyong kasalanan at maniwala na siya'y namatay at muling nabuhay para sa iyo. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Dinala ka ng Panginoon dito para marinig mo ang katotohanan na kailangan mo ang Panginoon para sa iyong kapatawaran sa iyong kasalanan. At tayo bilang pinagkalooban ng Diyos, nakaranas ng kagandahang loob ng Diyos, dapat kang lubusang magkaroon ng kagalakan. Dapat mayroon kang kapayapaan sa iyong puso. Dapat hindi ka nawawalan ng pag-asa dahil mayroon kang kasiguraduhan na makakasama natin si Kristo sa walang hanggan. Naniniwala po ako na tayong mga naniniwala, nananampalataya, sumampalataya sa ating Panginoon, tayong mga totoong mga Kristiyano, tayo po ay totoong makakasama niya sa langit.
Dahil yan po yung desire ng Panginoon. Tuloy po natin verse 24. Sabi niya, Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am. No, yun po yung pinakang main na gusto ng Panginoon na mangyari. This is His prayer to the Father. The desire, this is yung desire ng heart ng Panginoon. Na tayo po bilang mga tagasunod ng Panginoon is to be with Him. No, it is His will, His desire. This is His ultimate desire for all who believe in Him. Kung iniisip nyo, nasan nga ba si Kristo ngayon? Where is Christ right now? And I believe, alam po natin lahat na ang ating Panginoon ay nasa langit, sitting at the right hand of God. Ephesians chapter 1, verse 20, sabi diyan, that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated at the right hand of God in heavenly places. Nasaan siya? Nasa langit. Hebrews chapter 12, verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is what? Seated at the right hand of the throne of God. In Revelation chapter 5, verse 7, sabi po dyan, and He went and took the scroll from the right hand of Him who was seated on the throne. And even si Stephen, kilala niyo kung sino si Stephen? Back in doon po sa Book of Acts, siya po ay tagasunod ng Panginoon. Anong ginawa sa kanya? Pinagbabato siya. Dahil sumusunod siya sa Panginoon. Dahil nagpipreach siya ng gospel. Pero nung time na siya ay nandun na sa bingit ng kanyang kamatayan, sa dulo ng kanyang hininga, nakita niya ang Panginoon. Acts chapter 7, verse 55 to 56, sabi diyan, but he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God. And Jesus, sino daw? Jesus standing at the right hand of God. And he said, sabi ni Stephen, behold, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. So malinaw po ba sa atin kung nasaan ang Panginoong Hesukristo right now? He is in the right hand of God. He is in heaven. Ano yung ibig sabihin nito para po sa bawat isa sa atin? This means that we will surely be with Him in heaven. Na kung totoong ikaw ay nananampalataya, sumasampalataya sa Kanya, sigurado makakasama Kanya sa langit. Yun yung pangako ng Panginoon. Yun yung pag-asa na pinangahawakan po ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. We will surely be with Him because He prepared a place for you and I to enjoy Him eternally in heaven. Again, ito po yung pangako ni Kristo sa Kanyang mga disipulo at sa bawat isa sa atin. At kung babalikan nga po natin yung sinabi ng Panginoon Jesus doon sa John chapter 14 verse 2 to 3, ano sabi ng Panginoon? In my Father's house, there are many rooms. No? Mansion yung sa ibang term. There are many rooms, and if it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. Kung nasa ng Panginoong Hesus, doon tayo. Bakit? Because God has binigay tayo ng Panginoon kay Christ para makasama niya sa langit. Kung nasa doon sa kalangitan. And I believe being with Christ, mga kapatid, no? I believe being with Christ and looking forward dito po sa bagay na ito na dito po sa future na mararanasan natin kasama siya. It is the most satisfying and pleasurable experience na maaari nating maranasan. Pero bakit nga ba Jesus promised this sa bawat isa sa atin and why He poured out
His heart in this prayer para po sa kanyang mga disciple. We can see that in verse 17. Chapter 17, verse 24. Tuloy po natin. Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am to see. Ano yung purpose? To see my glory that you have given me. To see my glory that you have given me. So ito pala ay upang makita natin yung dahilan kung bakit ganito na lamang yung pagdanais ng Panginoong Hesus, yung pagpanalangin niya sa Father na makasama niya tayo kung nasaan man siya, is for us to see His glory, upang makita natin ang lubusan ng kanyang kaluwalhatian. For us to see the fullness of His glory in heaven. And to give us an idea kung ano ba yung itsura ng kalangitan kapag nandun na tayo, na nakikita natin yung glory ng Panginoon. Ang yung mga kapatid, nagbigay po ng pahapyaw kung ano po yung makikita natin doon sa langit, na kung saan makikita natin yung glory ng Panginoon. We can see that in Revelation chapter 21, verse 23. Wala po yan dyan. Buksan po natin, Revelation, para magkaroon lang po tayo ng idea kung gaano kaganda at kadakila yung glory ng Panginoon. In Revelation chapter 21, verse 23 to 24, ang sabi po dyan, verse 23, and the city has no need of sun, or ano daw, or moon to shine, on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. By its light will the nation walk, and the kings of the earth will bring their glory into it. So ganun po, yung glory ng Panginoon, hindi na sa langit, hindi na wala ng araw, wala ng moon. Wala na yun. Ang magbibigay ng liwanag kapag nandun na tayo is yung glory ng Panginoon. Imagine po, no? Kung gaano ka-radiant yung glory ng Panginoon na higit pa doon sa sikat ng araw. And alam nyo, you know what? Lahat tayo, mga kapatid, nagkaroon din tayo ng glimpse nung kaluwalhatian, nung glory ng Panginoon. But ito pong glory, itong kaluwalhatian ito now that we have seen in Christ, or the glory that that He has shown to us, is only a glimpse nung glory na nabanggit doon sa Revelation. Dahil alam niyo mga kapatid, the truth is there is no mortal man na kayang tumayo, titigan yung glory ng Panginoon. And alam nyo, this is what happened to Moses doon po sa bundok ng Sinai. In Exodus chapter 33, verse 23, makikita po natin, mababasa natin. Sabi diyan, but he said, you cannot see my face, for a man shall not see me and live. So kung ikaw ay mortal na tao, hindi mo kayang tignan yung kaluwalhatian ng Diyos. Dahil hindi mo kakayanin, mamamatay ka. Yun po yung sabi ng Panginoon kay Moses, doon sa bundok. And the Lord said, behold, there is a place by me where you shall stand on the rock. And while my glory passes by, I will put you in the cliff of rock, and I will cover you with my hand until I pass by. No, imagine kung ano pa yung kailangan gawin ng Diyos para lang mabuhay si Moses. In verse 23, sabi diyan, then I will take away my hand. Aalisin ko yung kamay ko sa mukha mo, sa mga mata mo. And you will see my back, but my face you shall not see. Likod lang. Likod lang yung makikita ni Moses. Ganon po katindi, katindi yung glory ng Panginoon.
na hindi natin kayang tignan bilang isang mortal na tao. And kung papansin niyo, sabi po ng Panginoon kay Moses, kapag inalis ko yung kamay ko sa mata mo, likod ko lang yung makikita mo at yun lang yung kaya mong tignan. That's why yung glory na pinakita sa atin ng Panginoon, it's only a glimpse of His glory. No? Glimpse lang po yun. When Jesus is with us as man, His glory is also veiled from us. May takip yung glory ng Panginoon bilang man. His nature is still there, but yung glory ng Panginoon is also, kumbaga, merong takip. No? He's shown us a glimpse of it. He's shown a glimpse of it to His disciple through His miracles, His works, and teachings. And the most significant display of this glimpse of glory ni Christ is when He died, when He was raised up doon sa cross and died for us. Sabi nga ng John chapter 1 verse 14, sabi diyan, the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. Glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. No? He has shown His glory by revealing to us His grace. We witness yung glory ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Diyos nung nakita natin yung grasya ng Panginoon at yung katotohanan ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. That's what He means doon sa passage na ating pong pinag-aaralan. Na-experience po natin yung glory ng Panginoon kung ikaw ay nakaranas ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga sabi natin, kung naranasan mo yung pagliligtas ng Diyos, dapat lamang ibalik mo yung kapurihan sa Kanya. Dahil sa Kanya yon, yung glory sa Kanya lamang at wala ng iba. Kaya nga sabi ng verse 10 ng John chapter 17, all mine are yours and yours are mine, and I am glorified in them. Why? Because sabi niya, I am glorified in them. Because if we believe in Him, because we receive His grace and believe in His truth, we are transformed in His likeness and we become His glory. And in 2 Corinthians chapter 3 verse 18, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed in the same image from one degree of glory to another. And in 1 John chapter 3 verse 2, sabi diyan, beloved, you are God's children now. And what we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. We will see Him as He is, as the glorious Son of the Father. Jesus, ito alam niyo mga kapatid, Jesus possesses this magnificent glory from eternity past. Because the Father gave it to Him as His beloved Son. In John chapter 17 verse 24, tuloy po tayo yung end part. Sabi diyan, Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, to see my glory that you have given me. Why? Because you loved me before the foundation of the world. This confirms, mga kapatid, this confirms the pre-existent of the triune God in eternity past. And the divine nature of God is exercised in this triunity of God. And ano po ito pong isa sa divine nature ng Panginoon na ine-exercise nila sa bawat isa, dito po sa triunity ng Panginoon, ng Diyos. One of it is His divine love. Makikita natin that His divine love, sabi doon sa passage na pinag-aralan, binigay niya sa kanyang anak na si Kristo. Nandun.
No? And dahil nandoon, ibinigay niya sa kanyang anak na si Kristo, alam nyo, nag-extend ito by creating us into His likeness and image. And also, because nandoon yung pag-ibig ng Panginoon, binigay ng Father yung kanyang love sa Son, He also gave Jesus Christ the glory. No, kaya sabi nga doon sa John chapter 17 verse 5, "Now, Father," ano sabi ng Panginoon? "Glorify me in your own presence with the glory that I had with you." Kailan? Before the world existed. So nandoon na yung glory ng Panginoon, nandoon na yung love ng Panginoon. Yung triune God nag-exist before the foundation of the world at in-exercise nila yung kanilang divine nature sa bawat isa. Kaya ang sabi ng Panginoon, "Glorify me in your own presence with the glory that I had with you. I had with you before the world existed." So just like the Father is eternal, Jesus, the Son of God, is also eternal, which also means that His love and His glory that na meron siya is also eternal. Hindi ito nawala nung siya'y nagkatawang tao. His love was displayed on the cross and His glory shine on it. Hindi nawala yung glory ng Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao and especially nung siya ay namatay doon sa cross. Mas nagliwanag pa yung glory ng Panginoon nung siya ay pinako doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga makasalanan. At bilang tayo ay kanyang mga pinili at iniligtas, bilang tayo ay kanyang kinahabagan at pinawalang sala sa ating mga kasalanan at bilang tayo ay nanampalataya sa katotohanan ng dala ni Kristo, we are sure, mga kapatid, we are sure that we will be with Him and will definitely enjoy His presence and we will see the His magnificent beauty and His magnificent glory for eternity. Yun yung ni-expect natin doon sa langit. Yun yung i-enjoy natin bilang mga anak ng Panginoon. And I believe this is all true, mga kapatid. Ito po ay totoo because Jesus continued His prayer. Pinagpatuloy niya yung panalangin niya dito. Sabi niya, sa verse 25 ng ating passage, no, sa pagpapatuloy ni Christ no kanyang panalangin, at ito po yung kinonfirm niya at inaffirm niya sa Father. Sabi niya, verse 25, "O Father, O righteous Father, even though the world does not know you, I know you, and this know that you have sent me." No, noong si Kristo ay nagkatawang tao at nabuhay dito sa lupa, people rejected Him. They even accused Him as son of the devil. No? Sa pinag-aralan natin sa book of John. Because they don't know Him and they don't recognize Him. Pero kailanman, mga kapatid, pansinin po natin, hindi po pinagpilitan ng Panginoon ang kanyang sarili sa mga taong ito. Hindi niya pinagpilitan na maniwala kayo, hindi siya nagmakaawa na maniwala kayo sa akin, ako ang anak ng Diyos, ako yung tagapagligtas, hindi siya nagmakaawa. Ano po yung ginawa ng Panginoon? What He did is He focused to speak the truth to those whom the Father have given Him. He focused to speak the truth to those people who truly believe in Him, and He continued to reveal Himself to those people who truly follow Him. Why? Again, because they are the one whom the Father had drawn to Him. Kaya sinabi niya sa kanyang panalangin, "The world does not know you, but this," meaning His disciple and all true believers or followers of Christ, "know that you have sent me." Kaya sabi niya rin sa John chapter 6 verse 44,
No? Sabi niya, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. And in John chapter 10, verse 27 to 28, sabi diyan, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I gave them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Ano ibig sabihin nito according to these verses po nating binasa? It's clear na kaya tayo ay nagkaroon ng kakayahan na maniwala sa kung sino si Kristo. Doon sa kaligtasan ni Kristo is because the Father draws us to Christ. Ibinigay, pinagkaloob niya tayo kay Kristo para tayo po ay magkaroon ng kakayahan na maniwala sa Kanya. The Father draws us to Christ, and the reason why we are able to respond in faith and follow Him is because we are His sheep. We heard His voice calling us to repent. And if you're truly a follower, you will repent. Kung ikaw ay totoong tupa ng Panginoon, yung maririnig mo yung kanyang tawag at magsisisi ka sa iyong kasalanan. Malinaw din po sa ating passage na ito na ating pinag-aaralan that not all people will believe that Jesus is sent by the Father. Hindi lahat ng tao ay maniniwala na si Kristo ay ang tagapagligtas because again, the people who truly believe in Him are the people whom Christ freely revealed Himself sa Kanya. And in John chapter 17, verse 26 po ng ating text, ng ating passage, ang sabi diyan, I made known to them your name, and I will continue to make it known. So ibig sabihin, Jesus revealed to us who God is. Inihayag ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin kung sino yung Diyos. Inihayag ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin yung love ng Panginoon, yung grace, yung mercy ng ating Panginoon. Saan? Sa pamamagitan ng kanyang sacrificial work doon sa krus. We've come to know God. We've come to know God and Christ because of the gospel revealed na inahayag or ipinreach sa bawat isa sa atin. And also, as we can see in this passage, sa ating pong passage, hindi po natatapos yung paghahayag ng Panginoon ng kanyang sarili sa bawat isa sa atin nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Hindi po doon natatapos yung paghahayag ng Kanyang sarili sa bawat isa sa atin. No? Dahil kagaya po nung ating nabasa, sabi ng Panginoong Hesus, patuloy niya itong inihahayag sa bawat isa sa atin. No? Sabi po diyan, I have made known to them your name, and I will continue to make it known. Sa paanong paraan? Through the preaching of His Word at sa pamagitan ng revelation ng Panginoon sa pamagitan ng Scripture. Diyan po, diyan po patuloy na inihahayag ng Panginoon yung kanyang glory, yung kanyang greatness sa bawat isa sa atin. Kaya bilang mga totoong Kristiyano, dapat nagbibigay tayo ng oras at panahon para makapagbasa tayo at mapag-aral tayo ng salita ng Panginoon. So, kamusta po yung ating devotion time? Yung ating study sa salita ng Panginoon? Nagbibigay ba tayo, naglalaan ba tayo ng oras para gawin yun?
Or sinasabi na, ay, sa Sunday na lang kasi busy ako ngayon. Madami akong ginagawa during the week. Okay na yung Sunday na lang. No, kung totoo kang Kristiyano, magkakaroon ka ng kauhawan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. No, again, hindi dahil ikaw ay Kristiyano na ay okay na yon, satisfied ka na doon. Hindi porke alam mo na ikaw ay niligtas na ng Panginoon, okay na ako. Magsisitting pretty na lang ako. No. Dahil kung ikaw ay totoong Kristiyano, magkakaroon ka ng thirst, ng kauhawan sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa pagbabasa ng salita ng Biblia. And if your desire is to grow in your faith, and if you want to know Christ deeper sa iyong buhay, pananampalataya, you need to open your Bible and study it. You need to open your Bible, spend time, and study it. Because again, Christ is continually revealing Himself to us, to His people, through the revealed Word of God, and that is the Scripture. Now, bakit nais ng Panginoong Hesukristo na patuloy niyang ihayag sa atin yung Kanya sarili sa bawat isa sa atin? Ano po yung sabi ng ating passage? Ano yung reason? John chapter 17, verse 26, sabi diyan, I've made known to them your name and I will continue to make it known. Why? So that the love with which you have loved me may be in them and I in them. Why? Upang patuloy natin makita, unang-una, yung kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa sa atin, upang patuloy natin makita yung malalim na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. Upang manatili sa atin, ma-remind sa atin na iniibig tayo ng Panginoon. Kaya kahit ano pa man yung harapin natin sa buhay Kristiyano natin sa mundong ito, mayroon tayong katiyakan at kagalakan sa ating mga puso. Dahil again, kung malalim tayo sa ating pag-ibig sa Kanya, magiging satisfied tayo sa Kanya, kay Kristo, may enjoy natin ang lubusan si Kristo sa buhay natin, at ang pag-ibig na ito na meron tayo kay Kristo ay makikita, mag-overflow, magmamanifest sa bawat isa sa atin sa kung paano natin iniibig yung kapwa natin mananampalataya at yung ibang tao by sharing the gospel sa kanila. Dahil doon, mga kapatid, hindi rin tayo mangangamba. No? Dahil we are looking forward. No? Ano man yung mangyari sa atin, ano man yung experiences natin, hardship natin, kung bakit bilang tayo ay sumusunod sa Panginoon, wala yun. Hindi yung magiging hadlang para tayo panghinaan ng loob. Dahil hindi tayo nakatingin sa mundong ito. Dahil we are looking forward to our future hope, and we are looking forward doon na makita yung glory ni Christ pagdating ng panahon. Kaya mga kapatid, again, this is Christ's greatest prayer. No? This is His prayer. And this is His desire for His beloved people. Ano ulit yon? To be with Him, to see His glory, and to walk in love. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Salamat sapagkat kami po ay iniligtas nyo. And salamat, Panginoon, dahil pinakita niyo po sa amin yung inyong kaluwalhatian nang kami po ay pinagkalooban niyo po ng inyong kagandahang loob
nang kami po ay pinagkalooban nyo ng inyong grasya, ng inyong kahabagan, ng inyong kaligtasan. Lord, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil dito ay alam po namin, meron po kaming katiyakan, kapayapaan sa aming mga puso na anuman yung kaharapin namin sa mundong ito bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, kami po ay makakasama nyo dyan sa langit. At alam po namin, Panginoon, na yun po yung pinakang amazing thing na amin po may experience sa buhay po namin. Kaya Panginoon, ang dalangin ko sa bawat isa sa oras na ito, patuloy niyo pong samahan ng bawat isa at patuloy po nawa na panghawakan yung pong pag-asa na ito na nagmumula sa inyo. Looking forward, Panginoon, na we will be with you. Looking forward to see your glory and help us, Lord, to walk in love, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.